Ito na unang tanong, idol, paano magpalit ng rubber? Wala kay H. Carl Ramos. Ito naman yung drain rubber valve nyo. Ito yung tinatanong ni H. Carl kung paano daw magpalit ng rubber. What's up mga kuya at ate? Sa video na to, sasagutin ko ang ilang katanungan nyo sa comment section. Pasensya na kayo kung hindi ko nasasagot yung ibang tanong nyo, pero gagawin natin yan sa susunod pang mga video. Kaya tanong nyo lang yung mga problema ng mga washing nyo at iba pa nyong appliances. Ito na unang tanong, idol, paano magpalit ng rubber? Wala kay H. Carl Ramos. Susunod na comment naman, natanggal yung yellow na tali sa labasan ng tubig, hindi delikado na gamitin. Comment ni Evelyn Pataong. Yan, bali, paano daw magtanggal ng rubber ng drain ng washing machine, saka yung naputol daw yung tali na nakakabit dun sa drain. Yan ito. Pansin nyo na taas baba to. Dapat yan nakababa ng todo. Dapat hindi nakaset sa drain yung selector na bago mo tanggalin yung tali na to. Para hindi maputol yung tali once na na-repair mo na yung bara at ibinalik mo na yung tali. At para sa tanong ni Evelyn, kailangan ibalik yung tali. Kung naputol man siya, paltan nyo ng wire na lang ng kuryente na medyo manipis. Dahil kung putol tong wire na to, hindi magdre-drain yung washing machine mo. Ayun kasi yung nag-aangat nung rubber valve na para magtapon siya ng tubig. Bago nyo tanggalin yung hook na nakakabit, siguraduhin yung matandaan kung saan siya nakapasok para pag binalik nyo, hindi na kayo magka-problema. Gumamit na lang kayo ng pliers kung hindi nyo kayang i-bend yung hook para matanggal yung connection niya. Ito pa yung isang comment mula kay Bebe Love. Hindi raw niya mabuksan yung drain valve niya. Para mabuksan to, ipihitin nyo lang siya ng counterclockwise. Yan. Yung iba medyo mahigpit talaga kaya gumamit kayo ng liabi tubo. At bago nyo pihitin, check nyo muna kung thread type siya katulad nito. Baka di-screw yung drain valve nyo. O kaya ibang klase pala yung drain valve nyo kaya hindi nyo mabuksan. Pag nabuksan nyo na, makikita nyo na yung rubber drain nyo. At dito ko na ipapasok yung comment ni Ate Charm na naayos na raw niya yung drain. Kaya lang nung inaayos niya na, tuloy-tuloy naman daw yung tubig. Yan, check nyo yung loob nito. Baka may nakapasok na pera, papel, himulmol o kahit anong dumi. Kaya nagtuloy-tuloy yung tubig nyo. Ito naman yung drain rubber valve nyo. Ito yung tinatanong ni H. Carl kung paano daw magpalit ng rubber valve. Ito yan. I-check nyo to kung luma na yung rubber valve nyo o kaya may butas. At kung tuloy-tuloy yung tagas ng tubig ng washing machine nyo, kailangan nyo ng paltan to. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ba ito pinapaltan. Una, tanggalin nyo na yung tali. Binalik ko siya kasi kanina para makita nyo rin kung paano siya tanggalin. Kung paano siya gumana. Tatanggalin muna natin to. Tapos tandaan nyo yung kung saan nyo tinanggal . Tapos dapat naka-drain yung settings ng selector knob nyo bago nyo siya tanggalin. Yan. Yan, tanggalin nyo yung spring. Siyempre dapat tandaan nyo kung paano nyo tinanggal . Yan. Ngayon tatanggalin natin yung rubber dun sa plastic. Yan, meron nga para tayong biniling rubber dito. Sample lang to, hindi siya same kasi nung nandito. Binili ko pa to dati. Papakita ko lang sa inyo kung paano magpalit nito. Kung gusto nyo palang bumili nito, click nyo lang yung link. Hanapin nyo na lang yung same ng drain rubber valve nyo dyan. Yeah, bago nga pala kayo bumili, dapat same na same yung rubber valve nyo doon sa bibili nyo. Katulad nito, magkaiba siya, hindi siya uubra, dapat same na same. Kailangan nyo lang matanggal tong plastic na to. Yan, para makuha nyo na yung lumang rubber nyo. Tapos pag nandyan na yung bagong rubber nyo, lalagay nyo lang yan. Iwasan nyo lang siyang mabali. Ito itsura niya pag natanggal nyo na. Tapos ilagay nyo na siya sa bagong drain rubber valve. Ayan. Sagad nyo lang siya sa pinakadulo. Ayan. Meron niyang parang lock dun sa pinakadulo na dapat ma-shoot nyo siya doon. Pag di nyo na-lock yung sa dulo, matatanggal to at pwedeng tuloy-tuloy yung tagis ng tubig nyo. Yung pagbago naman yung rubber, madali lang siyang i-shoot. Pero pag yung lumang mga rubber, medyo mahirap i-shoot siya. Babalik ko na yung dating rubber niya kasi yung rubber kanina hindi naman siya kaparehas nitong rubber na to. Yan, dito mahirap siya i-shoot pag lumang rubber na siya. Kailangan i-lock mo kasi siya dun sa dulo.
Kung ganito din ang problema ng washing machine nyo at gusto nyo gawin yung video na to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel natin at isave sa playlist mo ang video na to para mabalikan mo siya at magawa mo na tong tutorial video na to. Yan, nakita nyo sa video, ginamitan ko ng screwdriver. Pag nalock nyo na sa dulo, hindi na basta matatanggal yan. Ngayon, pwede mo nang ibalik yung spring dito. Tapos susunod yung pinakatakip niya. Ipapasok mo yung spring doon at isushoot mo siya pa ganito. Tapos ibalik mo doon sa tanda mong butas yung tali. Tapos iipit mo ng plies para hindi matanggal yung tali. Siguraduhin hindi nakadrain yung knob sa taas. I-shoot dito ng maayos yung bulb at ipihitin ng clockwise yung cover ng drain bulb natin. Higpitan ng mabuti yung cover para walang tatagas na tubig. Ngayon, tetestingin natin kung nagdre-drain ba siya. Lalagay ko sa drain, titingnan ko ba kung umaangat ba ba yung pinaka-lever niya ng yung drain rubber bulb. Okay na siya. Hanggang dito na lang video na to. Peace out!